Baka magpakita yung kaluluwa ng pinatay na babae dito. Kaya yumakap ka sa akin. Oo, sige. Yayakap na ako sa'yo. Mirna, mahal na mahal kita. Huwag, Sunny. Huwag mo kong alikan. May nobyo na ako. Aagawin kita sa kanya. Sunny, huwag. Mirna. Huwag. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Aray, tulungan mo ako, Belen. Masakit ang tiyan ko. Hindi ko kaya. Dalhin mo lang ako sa ospital. Ay, nako. Aray. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo na huwag ka nang uminom ng alak para kang gutom sa inuming yan. Alam mong bawal sa iyo yung alak. Pinilit mo ang gusto mo. Anong nangyari tuloy? Ano bang kinain mo, ha? Kuwan kasi, Belen, masarap ang pagkakaluto ng pinulutan naming pinapaitan. Kaya naparami tuloy ako ng kain. Ay, Aray! nako, ang tigas-tigas kasi ng ulo mong matanda ka. Akala mo, may gamot ka pa. Tulungan mo Teka, ako. teka. Pupunta ako dyan sa tindahan. Baka may mabibili akong gamot mo. Nako, alam mong may ulcer ka. Pero hindi ka tumitigil sa pag-inom. Huwag mo na akong sermonan. Pumunta ka na dyan sa may tindahan, bumili ka ng gamot. Masakit na siya. Oo na. Huwag mo akong madaliin. Dahil hindi rin ako makakakilos ng mabilis. Kasalanan mo yan. Kung bakit namimilipit ka sa sakit ngayon. Sana madala ka na. Pati ako napipirwisyo sa'yo. Belen, nahihirapan na ako. Parang gawa mo na. Bumili ka na ng gamot. Ayaw tumigil ang sakit ng tiyan ko. Yan ang napapala ng hindi sumusunod sa mga bili ng doktor. Kaya magdusa ka. Ang hirap naman ang trabaho natin, no? Mula umaga hanggang alas 7 ng gabi ay nakatayo tayo. Kailangan nating magtiyaga. Dahil wala naman tayong pagpipilian eh. Ang importante ay may hinihintay tayo kaysa istambay ng buong maghapon na walang kita. Paano naman? Ang hirap ng buhay natin. Hindi naman tayo nakapagtapos dahil wala tayong gagastusin. Sana may mahanap tayo na may kayan at pakakasalan tayo. Kahit matanda na, papatulan ko na para lang guminhawa ang buhay ko. Ano? Kaya mo ba? Pagka-atras ka rin kung ikaw ang mag-aalaga dahil may sakit pala. Hindi naman yung may sakit, no? Kundi mayaman na malusog ang katawan. At ang gusto ko, may kasama lang siya sa buhay. Naku, hindi ko pinangarap yung ganyan. Ang dapat na maging kapiling ko ay yung mahal ko at pagkakasalan ako. Teka, di ba may nanliligaw sa'yo? Si Rene? Saan na ba siya? Di ko na yata siya nakikita na sumusundo sa'yo noon. Nasa Maynila at nagtatrabaho doon. Hindi ko pa sinasagot ang bukong na yon kahit may konting pagtingin ako sa kanya. Inay, bakit po nakahigang itay? Ano pong nangyari sa kanya? Masakit ba ang tiyan? Oo, dahil sa katakawan sa binabawal sa kanya. Ay, ayan, umatake ang kanyang sakit. Ha? Ang itay talaga. Hindi na niya iniisip na wala tayong sapat na pera para maipagamot siya sa ospital. Paano kung malubha ang sakit niya? Wala tayong perang pambayad sa ospital. Yan nga ang sinasabi ko sa kanya eh. Pero hindi siya nakikinig. Ikaw nga ang magsabi sa kanya. Baka sundin niya ang sasabihin mo. At di na uulit ng katakawan niya. Pati alak. Nasosobrahan na sa pag-inom. Ano? Pambihira naman ang itay.
Hindi naman siya lang ang nahihirapan eh, kundi tayo rin. Kayo inay, nahihirapan sa pag-aalaga. Samantalang ako, nahihirapan sa paghahanap buhay. Pasensya ka na anak ha. Dahil pati ikaw, nadadamay sa ating kahirapan sa buhay. Walang problema sa akin, inay. Basta walang magkakasakit ng grabe sa atin. Ay ayos lang sa akin. Basta 3 beses pa rin tayong kumakain. Sa bagay, 3 lang naman tayong kumakain dito. Kaya hindi problema ang ating kakainin sa araw-araw. Dahil may pinagkukunan tayo ng ating bigas. May inani tayo doon sa maliit na bukid natin. Oo nga po, inay. Nakakabawas sa gastos natin. At nabibili natin ang ulam. At ibang kailangan natin dito sa bahay. Miss, tatawid ka na ba? O may hinihintay ka pa? Opo sir, yung kaibigan ko. May binili dyan sa parmasya. At dito ko naghihintayin. Ganun ba? Saan ba kayo galing? At parang uwi na yata kayo. Sana huwag kang magalit ha, kung tatanungin ko ang iyong pangalan. Pwede ba? Opo sir, yun lang pala eh. Para pag may masamang tao na umarang sa amin, ay ipagtatanggol nyo kami. Ako po si Myrna, sir. Ang ganda naman ng ngiti mo, Myrna. Hindi ka mukhang suplada. Sigurado, pwede tayong maging magkaibigan, no? Ako nga pala si Sunny. Naka-duty ako dito sa bayan. Nagtatraffic minsan. Sana. Matulungan nyo kami, sir, ha? Pag may problema, kung sakali. Oo, Myrna. Pero huwag mo na akong tawagin, sir. Sunny na lang. Hindi naman tayo siguro nagkakalayo ng edad. Ilang taon ka na ba? Kung na po ako sa... Sunny. 22 lang ako. At isang sales lady doon sa mall. Ganun pala. Sana magkakakwentuhan tayo minsan. May cellphone ka ba? Pwedeng makuha ang number mo. Kuhan. Wala akong cellphone. Di ako makabili. Dahil sapat lang sa amin ang kinikita ko. Ano pong kailangan ninyo, sir? Kuwan po. Pwede po bang makausap si Myrna? Ano pong pangalan Ako mo? si Belen, ang ina ni Myrna. Pero wala dito yung anak ko eh. Nasa trabaho pa. Ganun ba, Aling Belen? Mga anong oras po ba siya dumarating dito sa inyo? Kung minsan, 6:30. Dahil naghihintay pa ng masakyan at kasamang pasaheros. Hintayin nyo na lang siya, sir. Wag na po, Aling Belen. Babalik na lang po ako. May dadaanan pa kasi ako eh. Sige, kayo po ang bahala. Sabihin ko na lang sa anak ko na pumunta kayo dito, sir. At babalik mamaya. Aling Belen. Salamat po. Alis na po ako. Belen, pulis yung nanggaling dito ha. Sino ba yung hinahanap niya? Tinanong si Myrna kung nandito na. Gusto raw niyang makausap. Bakit? May kasalanan ba siya? Nako, gusto makausap lang. Nako, alam ko na ang sadya ng pulis na yun eh. Baka manliligaw kay Myrna. Nakaw, hindi pwede. Dahil ang pulis kunyan, matutulis ang mga yan. Baka hindi lang isang maging asawa niyan. Kundi, wag ko, basta babayero. Bakit may alam ka na ganyan ang asal ng isang pulis? Nagbibilang ng nobya pag binata pa. Oo naman. May kilala ko dyan. May kalibin na, tapos may nakita ulit akong kinakasama. Anong tawag mo doon? Di pulis matulis. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo at isumbong ka sa pulis na yun. At hindi lahat ay ganun ang ugali. May mga matitinurin na pulis. Magsabihan mo yung anak mo ha. Huwag niyang sasagutin ang pulis na yon. Dahil kawawa lang siya. Ikaw na pala ang dumating, anak. Mana po, inay. Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti naman at umuwi ka na. Oo nga pala, inay. Kumusta na ang pakiramdam ni itay? Hindi na ba sumasakit ang tiyan? Medyo kalmado na ang kanyang tiyan. Kaya nakatulog ng itay mo at nagpapahinga na siya. Sana naman, hindi na sila kakain ng kontra sa sakit ni itay. Dahil kawawa sila na makadama ng sobrang sakit ng tiyan. Papaano kasi ang tatay mo? Umiinom din ng alak yan. Nagpupulutan ng marami.
Kaya yan, sumakit ang kanyang tiyan. Mabuti na lang kamo at may nabili akong gamot dyan sa tindahan. Ay, tiga ka pala. May pulis na pupunta rito kanina at hinahanap ka. Anong pangalan ng pulis na yon? Ano bang kailangan niya sa akin, inay? Sinabi ba niya? Ang pangalan niya Sane. At may sasabihin yata sa iyo hindi niya sinabi sa akin kung anong kailangan niya. Pero ang sabi naman, babalik daw mamaya. Ha? Ay, kung ganun, papasok na ako sa kwarto ko. Pag bumalik siya, sabihin niyo, hindi pa ako umuwi. Ano? Bakit naman anak? May kasalanan ka ba sa pulis na yan? Wala po, inay. Basta ayoko siyang kausap. Sigurado na magtatapat ng pag-ibig niya sa akin. Pero hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Ayoko po, inay, na may istorbo sa akin. Alam mo ba, Mina? Natatakot ako sa pulis na yon. Parang hindi mapagkakatiwalaan at parang mayabang pa. Oh, anong gagawin mo? Di iwasan mo. Huwag kang magpakita sa kanya para wala kang problema. Paano ko iiwasan? Nasabi ko sa kanya kung saan ako nagtatrabaho. Ano kayang sasabihin ko? Teka, di ba may nanliligaw sa'yo? Di sabihin mo na may nobyo ka na para hindi na ituloy ang panliligaw sa'yo. Maganda ang naisip mong yan, no? Tama. Mas gusto ko pang maging nobyo si Rene kesa pulis na yun. Siguro naman, hindi ka naguguluhin pag sinabi mo na may nobyo ka na. Sana nga, Nina, para wala akong problema. Dahil naiinis ako sa kanya Akala mo, madali lang sa kanya na mapaibig ang isang babae. Ano? Siguro, ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho na hindi siya mapapahiya kung manliligaw siya. Parang iniiwasan ako ng babae niya na. Bakit kaya? Pag may nakilala ko, ay malapit agad sa akin. Pero si Mirna, parang inis sa akin. Pero alam ko, magiging malapit siya sa akin pagdating ng araw. Kaya kailangan ko malaman kung anong dahilan at hindi siya nagpakita sa akin nung pumunta ako sa bahay niya. Susunduin ko siya sa trabaho niya. Donato, madilim na ang paligid. May tricycle pa kayang masakyan si Mirna. Kaya nagmahirap dito sa lugar natin, Belen. Kahit alas 8 pa lang, ang hirap talagang sumakay. Ay, sana may tricycle pang maabutan dun si Mirna. Dahil delikado ang panahon ngayon, lalo na sa mga lasinggero. Makaharangin at hold upin pa yung anak natin. Lalo na, di ba, sahod niya ngayon? Oo nga pala, no? Anong gagawin natin? Sunduin na lang natin siya para hindi naman siya mapahama. Sino bang driver na susundo sa kanya? Si Nestor. Pakiusapan mo na sunduin na yung anak natin sa paradahan. Baka maisipan niyang maglakad, delikado. Sige. At pupuntahan ko si Nestor para sunduin na lang niya ang ating anak. Dahil delikado. Nag-aalala ko sa kanyang kaligtasan. Ano ba naman ito? Wala na akong naabutan ng tricycle na masakyan ko na papunta sa lugar namin. Naku, maglalakad ako. Pero, ang dilim sa daraanan ko. May masasalubong tayo, Arangin natin at kunin natin ang pera niya para pambili natin ang aming pulutan. Bili na rin. May mga lalaki ang masasalubong. Diyos ko, anong gagawin ko? Tatakbo ako at babalik sa kasamahan ko. Naku, Bilisan niyo! hinahabol nila ako. Anong gagawin ko? Tulong! 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 Nagising ako! Tulong! Babae pala ito, pare. Tamang-tama. Wala makakarinig sa kanya rito. Wag! Bumangon ka yan. Maawa kayo sa akin! Wag! Tulungan niyo ako! Maawa kayo sa akin! Bitiwan siya. Hindi, pagbabaril ko kayo. Pagpati mo na sinasabi mo. May baril. May baril siya kasama. Siya pala. Tayo na. May balil. Salamat, kuya. Maraming salamat at iniligtas mo ako. Mirna, ikaw pala. Ha? Sunny? Ikaw? Alam mo, nakita kita na naglakad. Kaya sinundan kita. Kung hindi, baka nagtagumpay ang mga huldapper na yun. Juan,
Sige, iwan na kita dito. Uwi na ako sa bahay namin. Hindi pwede na maglakad kang mag-isa. Ang mabuti pa, halika. Sumakay ka na dito sa motorsiklo ko at ihahatid na kita sa inyo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Anak, bakit ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot ka. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Naku, inay. Muntik na akong mapahamak. Dahil naglakad ako pa uwi, ay hinarang po ako ng mga lalaki. At gusto nila akong pagsamantalahan. Ano, Diyos ko? At sino naman ang tumulong sa'yo para hindi sila magtagumpay? Buti na lang at nakita ko ni Sunny na pulis. Sinundan niya ako. Kaya tamang-tama ang dating niya. Nang harangin ako ng mga lasing na lalaki. Ay, naku, salamat naman sa Diyos at nailigtas ka sa mga masasamang tao. Kundi baka kung ano nang nangyari sa iyo, anak. Oo nga po eh. Kaya nagpapasalamat po ako kay Sunny. At saka inihatid niya ako dito sa ating lugar. Kaya nakauwi ako ng ligtas. Tingnan mo yan, anak. Yung kinaiinisan mong tao at iniiwasan mo, siya pa ang nagligtas sa iyo sa kapahabakan. Opo, inay. Kaya utang na loob ko sa kanya ang pagliligtas niya sa akin. Naku, kung hindi siya pumunta doon, ewan ko lang, baka nagtagumpay ang mga masasamang tao sa akin. Alam mo, Donato, buntik na palang mapahamak si Mirna nung pauwi dito sa bahay. Hinarang daw siya ng mga lasinggero. Ano? May humarang kay Mirna na mga lasing ka mo. Oo, buti na lang kamo at nagkataon daw na dumaan yung pulis at inihatid siya dito sa atin. Kung hindi, sigurado may masamang nangyari na kay Mirna. Ang mga walang hiyang yun. Babae lang ang kaya nilang harangan. Oo nga hindi sila maghanap buhay, kundi ang gumawa ng masama ang kanilang ginagawa sa kanilang kapwa-tao. Sabi ko na nga ba na delikado kung gabi siya umuwi. Kaya dapat na may sumundo sa kanya kapag uwian na ng gabi. Sana, para hindi na maulit yung nangyari sa kanya. Ay nako, alam mo, takot na umuwi yung anak natin dito. Ano? Ay dapat na ireklamo ni Mirna sa otoridad ang mga taong yon. Mabigyan ng leksyon. Kundi baka kung sino pa yung magiging biktima nila. Ay, hindi pa ako makatulog. Naiisip ko pa yung nangyari kay Mirna. Paano kung walang nakakita sa kanya? Siguradong naghahasa na yung anak namin. Wag! Wag! Huwag po kayo sa akin! Mirna, sumisigaw! Teka nga, titignan ko. Mirna! Mirna, anak! Bakit ka sumisigaw? Ano bang nangyari sa'yo, ha? Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Wag! Nananaginip siya. Hoy, Mirna! Kumising ka! Anak, kumising ka! Hoy! Mawag sa akin! Kumising ka! Wag! Anak! Wag! Inay! Ay, naku. Inay! Natatakot po ako! Natatakot tama ako sa mga na. taong yun! Ligtas ka na. Ay, Diyos ko. Sobrang takot niya sa nangyari. Ang mabuti pa, dalhin ka na namin ng itay mo sa albularyo para matawas ka at maalis yung takot mo. Ano ka mo? Munti ka nang ma-hold up kagabi? Oo, friend. Natakot ako talaga sa tatlong lalaking yun. Tumakbo ako, pero naabutan nila ako eh. At yung isang lalaki ay nagka-interes sa akin agad. At gusto niya akong halayin. Ano? At sino ang sumaklulo sa'yo? May mga tanod ba na nagro-ronda? Hindi sila, kundi si Sunny na pulis. Buti na lang at nakita niya ako at sinundan. Kundi, hindi ko na alam kung ano na ang magyayari sa akin. Naku, swerte mo pa. At hindi natuloy ang masamang balak sa'yo ng masasamang loob. Oo nga eh. Nagkaroon tuloy ako ng utang na loob sa pulis na yon. Dahil nailigtas niya ako sa mga gustong manghuldap sa akin. Oh, ano ang plano mo ngayon? Nakikilala mo ba sila? Para maireklamo mo sila sa otoridad. At wala nang susunod na mabibiktima. Hindi ko sila kilala. Kaya hindi ako makapagsumbong sa mga otoridad. Kaya dapat na umuwi ako ng maaga para hindi na maulit ang nangyari sa akin. Buti na lang at linggo ngayon. Walang pasok si Mirna. At makapagpapahinga siya sa kanyang trabaho.
Ay, kawawa naman ang anak ko. Muntik nang mapahamak. Ha? Ay, kumakato. Sino kaya itong dumating? Sandali lang! Nariyan na! Magandang gabi po sa inyo, Aling Belen. Nandito po ba si Myrna? Ha? Opo, sir. Sige po. Pumasok muna kayo at maupo. Salamat po, Aling Belen. Pero saan na lang tawagin niyo sa akin dahil hindi naman po ako naka-duty. Ganun ba? O sige, hintayin mo na lang dito sa salas at tatawagin ko sandali yung anak ko. Opo, Aling Belen. Salamat po sa inyo. Ano? Nandyan si Sunny at gusto niya akong makausap, inay? Oo, anak. Kaya lumabas ka muna dito sa kwarto mo para makapag-usap kayo. Pero inay, baka kung ano nang sasabihin niyo sa akin eh. At samantalin niya ang pagkakataon na may utang na loob ako sa kanya. Oo, anak. Kaya lang, may respeto siya sa iyo. Kaya dinalaw ka dito sa bahay. Kaysa kausapin ka pa sa labas. Sige na, lumabas ka na at kausapin mo siya. Opo, inay. Sabihin ninyo sandali lang at magbibis po ako dahil matutulog na sana ako eh. Sabihin mo na hindi ka pwedeng magpuyat dahil may pasok ka bukas. Opo, inay. Sabihin niyo na lalabas na ako para may kausap siya dun sa salas habang naghihintay sa akin. Sana hindi ka magalit, Myrna, kung naistorbo kita ngayong gabi. Ilang gabi nang pumupunta ako rito pero nauudot dahil sa trabaho. Ganon ba? Sunny? Ano bang kailangan mo? Sabihin mo na para alam ko. Siyempre, alam mo na ang ibig kong sabihin. Kung ang isang binata ay dumadalaw sa isang magandang dalaga. Ha? Ang ibig mong sabihin ay manliligaw ka sa akin, Sunny? Oo naman. Bakit may nagbabawal ba sa'yo na tumanggap ng manliligaw? Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. May gusto sa akin ang pulis na ito. Oh, bakit natahimik ka dyan? May problema ba? Ha? Kwan? Wala naman, Sunny. Kaya lang, imposible naman na hanggang ngayon ay wala ka pang nobya. Wala pa, Myrna. Hindi na ako pupunta rito kung may nobya o asawa na ako. Alam mo ba, nasa una lang nating pagkikita. Tumibok na ang puso ko sa'yo. Mahal kita, Myrna. Sana hindi mo na ako pahirapan pa. May maaasahan ba ako sa'yo, Myrna? Ay, Belen, may bisita si Birna. Sino ba yun? Sino pa di yung pulis na nagligtas sa kanya nung hinarang siya ng mga hold-upper? Ano? Aba, lumalo ka, Birna. Ibig sabihin niya nanliligaw sa ating anak. Ganun ba? Oo, pero ang sabi naman sa akin ni Myrna, ayaw niya sa pulis na yan. Oh, tingnan mo. Ha, ang bilis ng luko naman. Ano? Hinawakan ka agad ng kamay ni Mirna. Ayun o. Nako, Belen. Baka lukuhin yung anak natin. Nako, malilintikan sa akin ng pulis na yan. Bakit nasabi mo yan, ha? May alam ka ba sa pagkatao ng pulis na yan na nanliligaw sa anak natin? Wala naman. Kaya lang, tingnan mo yung mga kilos niya. Nako, kabisado ko ng mga ganyang klase. Sa galawan ng mga lalaki sa isang babae. Para maakit lang yung isang babae sa kanya. Ang ibig bang sabihin yan may asawa na yan? At gustong gawing kabit ang anak natin, ganun ba? Ha? Donato? Alam mo ba, friend, pumunta si Sunny kagabi sa bahay at nagtapat ng kanyang pag-ibig sa akin? Naku, friend, huwag kang basta magtitiwala doon. Alam mo naman ang mga ibang pulis ngayon, mga palikiro. Oo nga eh. Yun din ang sinabi ng itay ko. Kaya mag-ingat daw ako sa kanya kahit may nagawang kabutihan sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung kasi, noong ginabi tayo, ay naglakad ako. Pero may nakasalubong ako ng mga hold-upper. Buti na lang at nakita ako ni Sunny. Kaya ipinagtanggol niya ako. Aba, may dapat ka palang pagbayaran na utang na loob sa kanya. Paano yan, friend? Ang sinabi mo ay nagliligaw sa'yo. Kaya umaasa na sasagutin mo siya. Oo nga eh. Ang gusto niya, sagutin ko agad. Kahit wala akong pag-ibig sa kanya. Ang hirap naman yan, friend. Siguro, hindi ka naman pipilitin kung hindi mo siya mahal. Hayaan mo lang siya na manligaw sa'yo.
At sabihin mo na maghintay dahil hindi mo pa siya masasagot. Kung hindi siya makapaghihintay, di humanap na lang siya ng iba. Kumusta ka na, Mirna? Ang tagal din natin hindi nagkita, ha? Namiss kita. Ha? Ayos lang naman ako dito, Rene. Ikaw, kumusta rin ang trabaho mo doon sa Maynila? Okay lang, pero alam mo ba, na parang hindi ko kayang magtagal doon. Ang gusto ko, dito na kasi ulit magtrabaho sa lugar natin eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Sana, maniwala ka sa sasabihin ko sa'yo. Dahil ikaw ang dahilan. Ha? Rene? Oo, Mirna. Tanggapin mo ng inaanay kong pagmamahal sa'yo para mapanatag ng isipan ko. Ganon ba? Alam mo, may pulis na naliligaw sa akin at ayaw ko ng ugali niya. Kaya, di na ako papayag na dalawin niya ako ulit. Dahil, may tiwala ko sa'yo rin eh. Kaya, sige, oo na. Tinatanggap ko ang pagmamahal niya. Maraming salamat, Mirna. Masaya ako sa pag-uwi ko dito. Dahil nakamit ko rin sa wakas ang pagmamahal mo. Ngayon, lalo kong pagbubutihin ang pagtatrabaho ko. Dahil ikaw ang inspirasyon ko, Mirna. Mahal na mahal kita. Mabuti naman at nandito na ako sa paradahan. At pinayagan ako ng supervisor namin na maaga akong umuwi. Pero maaga rin akong papasok. Ayos lang para maaga akong makauwi. Para maiwasan ko si Sunny dahil may nobyo na ako. At isa pa, hindi na maulit ang makasalubong ko ang mga masasamang tao. Kumusta ka na, Mirna? Ah. Sumabay ka na sa akin para may tagapagtanggol ka. Kung may mga hold-upper sa may madilim na lugar. Ha? Kwan Sunny, hindi na pwede na sumabay ako sa'yo. Baka may makakita na kasama kita at isumbong ako sa nobyo ko. Ano? May nobyo ka na? Pero, pwede pa. Dahil hindi pa kayo mag-asawa, di ba? Ha? Mga pare, no? Naman sa rento, totoo yan. Basta hindi pa sila kasal, pwede pa. Ha? Ang mga bisit? Sumang-ayon sa sinabi niya, Sunny. Paano ko kaya may iwasan ang Sunny na ito? Paano? Ang kulit talaga. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Inay, may plano na kami ni Rene na magpapakasal sa lalong madaling panahon. Ha? Ang ibig mong sabihin, anak, magnobyo na kayong dalawa ni Rene. Opo, Inay. Para mawalan na ako ng problema doon sa pulis na naliligaw sa akin. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Ikaw naman ang makikisama sa kanya eh. Naku, napakakulit ng pulis na yon. Kahit alam na niya na iniiwasan ko siya, ay parang walang pakiramdam. Ganyan talaga ang umiibig, anak. Kahit ipinapakita mo na hindi siya bagay sa'yo at hindi mo siya mahal, pinipilit pa rin ang sarili. Nakakainis na nga, Inay eh. Sinabi ko na nga sa kanya na minobyo ako. Pero ang sabi niya, ay pwede pa. Dahil hindi pa raw kami kasal. Palagay ko hindi siya maniwala na may babae na tumanggi sa kanya. Ngayon lang siguro nabigo. Kaya lahat ng paraan ay ginagawa niya. Ay, nako. Pabili, nakita ko na seryoso pa yung usapan ninyo ni Mirna kanina. Ano bang napag-usapan nyo? Ano pa di sinabi sa akin ang kanyang problema para malaman ko at matulungan ko siya. Bakit? Ano bang problema niya? Ang pagbibili pa ng gamot ko. Ako pala yung problema, kaya hayaan nyo na akong mamatay. Para hindi na siya maproblema sa pambili ng gamot ko. Pabayaan nyo na ako. Ay, para mamatay na lang matanda ako. ka. Gusto mo nang mamatay? Sige, sige. Pero hindi naman yan ang sinabi sa akin. Ha? Ano ba yun? Sabihin mo kagad para alam ko. Kung ano yung sinabi niya, para kayong naglilihim sa Ang sabi niya, makinig ka. Ah. Gusto na niyang magpakasal sila ni Rene. Ha?
Ang ibig mong sabihin nobya na ni Rene si Mirna na anak natin? Oo raw. Napilitan na sinagot si Rene dahil ayaw niya doon sa pulis na naliligaw sa kanya. Bakit ayaw niya? Samantalang mas gwapo yung pulis kaysa sa Rene na yun. Parang ako ron na mas gwapo si Rick na isang Navy. Pero ikaw ang pinili ko kahit pangit ka. Belen! Kaya hintayin natin ang pagdating ni Rene at pamamanhikan na raw sila para wala ng problema si Mirna. Ano ka mo, Rene? Hindi ka pa uuwi? Ano pang dahilan? Kon kasi, Mirna, hindi ko pwedeng magbakasyon ngayon Dahil naunahan ako ng isa kong kasama. Kaya hintayin mo na lang ang tawag ko, ha? Ano pang magagawa ko kundi maghintay? Kung kailan kayo mamamanhikan, nakasama ng mga magulang mo. Basta sa pong ito. Pero hindi ko lang alam kung anong petsa. Tatawagan na lang kita kung uuwi na ako dyan sa atin. Oo, Rene. Hintay ko na lang ang iyong tawag para alam ko ang iyong pag-uwi dito sa atin. O sige, bye Rene. Oh, I love you din. Oh, anong sinabi ni Rene sa'yo, Mirna? Matutuloy na ba sa linggo? Oh, hindi pa ho inay Dahil hindi siya pinayagan na magbakasyon sa trabaho niya. Kung ganun, sa susunod na linggo ang pamamanhikan ni Rene. Ang sabi niya ay sasabihin muna sa magulang niya kasi. Pag ganyan na sinabi ni Rene, hindi pa siya sigurado na matutuloy ang pamamanhikan nila. Hindi pa nga inay, kaya nag-aalala ako. Pag dumadaan dun sa trabaho ko ay kindat ng kindat ang pulis na yun sa akin. Hindi Basta na masasabi tumitigil. ko lang sa'yo, anak. Mag-ingat ka sa kanya, ha? At huwag kang magpapagabi. Paano yan inay? Kung minsan kasi, kahit alas 7 na ng gabi, ay wala nang maiiwan ng tricycle doon sa paradahan. Mabuti na yung mag-ingat ka, anak. Huwag kang sumakay kung nag-iisa ka lang na pasahero. At hindi mo kilala ang driver. Bakit, friend? Parang may mabigat kang problema. Sabihin mo sa akin. Baka matulungan pa kita. Nag-aalala ako, friend. Dahil hindi pa matutuloy ang pamamanhikan ng nobyo kong si Rene. Ano bang problema? Hindi pa sila handa siguro. Kaya pinagpaliban ang pamamanhikan nila. Alam mo ba, kada araw na lumilipas, ay parang hindi ako mapakali na may mangyayari na hindi ko maiiwasan. Naku, friend, huwag kang mag-isip ng ganyan. Dapat na maging masaya ka dahil may nobyo ka na. Lagi naman siyang tumatawag sa'yo, hindi ba? Oo nga, friend. Pero malayo siya sa akin. At di niya ako maililigtas kung may masamang magtangka na naman sa akin. Friend, magugulo lang ang isip mo tuwing inaalala mo yan. Dapat ang gawin mo ay iwasan mo ang mag-isip ng masasama. Paano hindi ko isipin? Ay laging nagpapakita sa akin ang Sami na yun. Kaya ninenervyos ako. Baka may balak sa akin dahil hindi ko siya sinagot. Sabagay, tama ka rin dyan. Akala niya, dahil isa siyang pulis, ay magiging malapit na siya sa babae. Pero hindi niya alam na hindi lahat ng babae ay gusto ang isang pulis dahil mayabang siya. Belen, wala bang sinabi sa'yo si Mirna kung gagabihin siya para alam natin ang gagawin natin at hindi na maulit yung nangyari sa kanya? Wala naman siyang sinasabi sa akin. Pero ilang araw nang maaga siyang umuwi dito sa atin Dahil hiniling daw niya sa bisor na maaga siyang uuwi at maaga na siyang papasok. Ganun ba? Pero kung madilim na ang paligid wala pa siya sunduin na natin siya. Sige, Donato. Kailangan na ingatan natin si Mirna. Dahil nag-iisa lang nating anak na sumusuporta sa atin at mag-aalaga kung tayo ay magkakasakit. Pero sa awa naman ng Diyos, wala pa naman tayo nararamdaman sa ating katawan. At sana, ganun din si Mirna. Sana ingatan din niya ang kanyang kalusugan. Ay, nako Belen, sino kayang susundo sa ating anak para hindi naman siya kawawa? Ang mabuti pa kakausapin ko si Nestor. Baka matulog na yon. Hindi niya na masusundo yung anak natin. Naka,
Baka kung ano man ang mangyari sa kanya. Sige, sige. Pakikiusapan ko si sige na. Nestor at susundin niya si Mirna. Pumunta ka na. At palitan ko sandali itong damit ko para hindi nakakahiya sa maraming tao. Inay, saan ba kayo pupunta at nakabihis po kayo? Mirna anak, nandito ka na? Akala namin gagabihin kang masyado. Kaya pumuntang itay mo sa driver ng tricycle na susundo sa'yo. Mabuti inay, at may naiwang pang tricycle doon. Dahil sinundo rin niya ang kanyang kapatid na sales lady rin. Mabuti naman at hindi na kami pumunta ng itay mo sa paradahan. O sige na, umuwi ka na at tawagin ko ng itay mo. At sabihin na hindi na kami susundo. Dahil nakauwi ka na pala. Opo inay, sige po, para hindi na kayo mapagod sa pagsundo sa akin. Alam ba ninyo inay, na pareho kami ng oras ng pag-uwi. Kaya kinausap ko yung driver ng tricycle na hintayin niya ako sa pag-uwi ko sa gabi. Pero kung maga ako, ay sasabihin ko siya para hindi na siya maghintay sa Ay, akin. salamat naman kung nakatagpo ka ng kasama mo na umuwi dito sa ating lugar. Para hindi na kami mag-aalala ng itay mo sa iyong pag-uwi. Pag ginagabi ka nag-aalala kami sa'yo. Oo nga po inay. O sige po, tawagin na ninyo si Itay para alam nila na nakauwi na ako at diretso na ako sa bahay natin. Sige anak, ipaalam ko sa kanya na nandito ka na. Para bawiin na hindi na kami matutuloy sa pagsundo sa'yo. Mirna, pasensya ka na kung magulit ako. Sana maunawaan mo ang nararamdaman ko. Dahil talagang mahal kita. Alam mo na may nobyo na ako at nasa Maynila. Kaya sana, ibaling mo lang sa iba ang iyong pagmamahal. Pero ikaw ang gusto ko, Mirna. At hindi ako titigil sa panunuhi sa'yo hanggat hindi pa kayo kasal ng iyong nobyo. Ha? Alam mo naman na wala akong pagtingin sa iyo, Sunny. Kaya baliwala kung ikaw lang ang nagmamahal sa akin. At ako, hindi naman kita mahal. Paano yan? Hindi ko naniniwala na hindi mo maibabaring sa akin ang iyong pagmamahal, Mirna. Magtsatsaga ako. Ikaw ang bahala. Basta sinabi ko na sa'yo na may nobyo na ako at baka sa susunod na buwan ay mamamanhikan na sila. Kahit ano pang sabihin mo, para tumigil ako sa panliligaw sa'yo, ay hindi ko gagawin. Para ipakita sa'yo na tapat ang pagmamahal ko. Ay naku, ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Pero sinabi ko naman sa'yo na wala kang aasahan sa akin. Naka, bisita na naman ni Min ng pulis na yan, ano? Aba, pinipilit pa rin ang sarili, ha? Sa ating anak. Ay, hayaan lang natin. Hindi rin pwede na pagbawalan natin. Baka makaisip pa na gawan ng masamang ating anak. Alam mo, sa isang banda, hindi nang inisip ko, papayaan na lang na muna na dumalaw kay Min na yan. Basta, huwag lang siyang gagawa ng masama sa ating anak. Dahil, nako, matitikman niya yung bagong hasa kong itak. Sa nakikita ko naman may respeto sa atin na magulang ni Mirna. Kahit binigo siya ni Mirna, ay tuloy pa rin ang panliligaw niya. Ngayon lang ako nakakita ng isang pulis na talagang matyagang maluyo sa isang babae. At kay Mirna pa, wala namang natapos. Sa pag-aaral ni kolehiyo hindi nakatungtong. Kaya lang, maganda naman yung anak natin. Kaya ngayon, nagtataka rin ako kung ano ang nakita niyang katangian kay Mirna. Bakit patuloy niyang minamahal ang ating anak? Nako, hayaan mo na yan. Huwag na nating pag-usapan yan kung anong nagustuhan niya sa ating anak. Hindi importante yan. Ang importante, maayos siyang dumadalaw dito. At sana, kapag nagtagal, magustuhan din siya ng ating anak na si Mirna. Kung talagang karapat dapat para sa kanya. Mabuti pa, di ka na. Matulog na tayo. Baka sabihin ng pulis na yan binabantayan natin si Mirna. Baka isipin na wala tayong tiwala sa kanya. Halika na, Donato. Matulog na tayo. Ano ka mo, friend? Tuloy pa rin ang pagdalaw ng pulis na yun sa'yo? Kahit na sinabi mo na may nobyo ka na? Oo, friend. Kahit sinabi ko na may nobyo na ako, wala raw siyang pakialam. Basta makita ako at makausap, ay masaya na raw siya. Ako raw ang inspirasyon niya. Ang alam ko sa mga pulis, pag binigo mo,
ay maghahanap ka agad ng kapalit na liligawan. Pero ang Sunny na yun, ay, matindi yata ang tama sa'yo ah. Bilib na ako sa kanya. Hindi kaya paraan lang niya yun para magpaawa sa'yo? Para magtiwala ka at maturuan mo ang puso mo na mahalin siya? Ha? Hindi ko alam kung ano ang plan niya. Bakit hanggang ngayon ay pumupunta pa rin sa bahay namin? At lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Kaya lang, hindi pwede na dalawa ang mamahalin ko. Ang malas ko naman. Nagabihan na naman ako. Wala akong nadatnan ng tricycle dito sa paradahan. At saka brown out pa. Diyos ko, nakakatakot. Baka matiyambang ko na naman yung mga masasamang tao. Sana may makasabay ako sa paglalakad. May tao. Siya lang ang kasabay ko. Kuya, pwede bang makisabay sa'yo? Sige, halika na. Sabi na tayo. Ha? Sunny, ikaw pala? Hindi. Ayoko. Layuan mo na ako, Sunny. Ikaw ang bahala. Pero may pinatay dito kagabi. At isang babae. Na-rape nila. At saka tinapon dyan sa gilid ng kalsada. Sige, mauna na ako dahil ayaw mo akong kasabay. Sunny, huwag mo akong iiwan dito. Natatakot ako. Sige, alis na ako dahil naiinis ka naman sa akin eh. Sige. Sunny, hintay mo ako. Hindi na ako naiinis sa'yo. Oops, bitiwin mo ako. Di ba naiinis ka sa akin? Hindi na. Sige na, sabay na tayo na maglakad. Okay, Myrna. Alam mo ba? Baka magpakita yung kaluluwa ng pinatay na babae dito. Kaya yumakap ka sa akin. Oo, sige. Yayakap na ako sa'yo. Myrna, mahal na mahal kita. Huwag, Sunny. Huwag mo kong alikan. May nobyo na ako. Aagawin kita sa kanya. Sunny, huwag. Huwag. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nako, gabi na, Donato. Pero hanggang ngayon wala pa si Mirla. Hindi naman niya sinabi na gagabihin siya. Anong gagawin natin ngayon? Kapag hindi pa siya dumating sa loob ng isang oras, mapipilitan na tayo na sunduin siya para hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Oo naman. Siya ang tumutulong sa atin. Hindi tayo nahihirapan sa mga gastusin dito sa bahay. Oo, kaya kailangan na alagaan natin siya. Dahil mahal tayo ng ating anak. At siya ang nag-iisang sumusuporta sa atin. Oo. Di ba may sinabi siya sa atin na may kasabay daw na katrabaho niya at sinusundo rin siya? Baka siya ang kasabay niyang umuwi dito sa ating lugar. Sana nga, Belen, para hindi tayo mag-alala sa kanya. Baka wala na naman siyang masakyan. Kung hindi siya dumating na sa oras ng uwian, susunduin na natin siya para hindi na tayo mag-alala. Teka. Di ba ganitong oras siya umuwi? Kaya bumaba tayo. Kung wala pa hanggang mamaya, dapat tumawag na tayo ng tricycle para puntahan natin sa paradahan. Baka naghihintay lang yun ng masakyan niya. Sige. Doon na tayo sa harap ng bahay para hintayin na natin si Birna Road. Kung sakaling umuwi siya o hindi. Mabuti at nag-alis na si Sunny. Hindi na siya makikita ni na Inay at Tatay. Alam ko na nag-aalala na naman sila pag ganitong gabi na. Berta! Nandito ka na pala. Teka, sino ba yung naghatid sa iyo, ha? Ha? Kwan po, Inay, Hindi dapat na malaman ni Inay na si Sunny ang naghatid sa akin. Kwan, Inay, yung isang kaibigan ko. Nakita ko na naghihintay ng tricycle. Ganun ba? Bakit parang bubulong-bulong ka dyan? Ano bang sinasabi mo, ha? Wala po, Inay. May naalala lang po ako sa mga kasama ko. Teka, bakit mo naman hinahaplos-haplos yung dibdib mo? Ano bang nangyari dyan? Kwan po, Inay.
pinahirapan ni... kwan pala. Inaayos ko ang bra ko dahil bumaliktad. Kaya, hayaan na ninyo. Oh, Belen, bakit ikaw lang yung pumunta rito sa pagkainan? Hindi pa makakain si Mirna. Tapos na bang naghapunan? Di pa kumain, pero ang sabi niya, mauuna raw tayo. Magpapahinga lang ng konti. Tapos saka siya kakain. Ganun ba? Akala ko hindi na siya makakauwi. Susundin na lang natin siya. Teka, sa tricycle ba siya sumakay? Hindi, ang nakita ko motorsiklo. Pero hindi ko naman nakilala kung sino yon. Pero nang tinanong ko si Mirna, ang sabi, kaibigan niya yung naghatid sa kanya dito sa bahay. Huwag na natin pag-usapan yan. Kung sino man ang naghatid na yon. Ang importante, nakauwi na siya ng ligtas dito sa bahay. Tama ka dyan. Basta nandito na ang ating anak, walang problema. Ang isa pang gusto kong malaman, kailan ba mamanghikan si Rene at magulang niya? Matutuloy na ba sa linggo? Para naman magkapaghanda din tayo. Anong ihahanda natin wala tayong pera? Di ba ang sabi ng bumili ng gulay natin ibibigay yung kalahati na bayad? Kailan magbabayad yun? Ay nako, mabuti naman at pinaalala mo yan, Belen. Bukas na pala yun, Sabado. O di, makakapunta ka sa bayan para mabili ng mga ihahanda din natin dahil Ay nakakahiya. nako, hindi pa sigurado kung makakasingil tayo. At saka kung makakasingil man tayo, ibibili natin ang kailangan dito sa bahay. At yung iba, iipunin natin. Visit na sana yun. Sinamantala ang takot ko na maglakad mag-isa. Hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa akin. Ang paghalik at pati dibdib ko ay pinakialaman niya. Hindi pa nag-rini yun. Pero inunahan niya. Nag-aalala ako. Baka ikwento niya sa kasamahan niyang pulis ang ginawa sa akin. Nakakahiya. Ano ang gagawin ko? Yun ang una kong halik sa isang lalaki. Hayop ang sa amin na yun. Sinamantalang pagkakataon. Hindi naman ako makapagreklamo. Dahil nahihiya ko na magsabi na hinaplos-haplos niyang aking... Diyos ko, bakit ganito? Ang nadarama ko. Hinahanap ko si Sunny. Naiinis naman ako dahil bastos ang Sunny na yun. Pero, bakit ko siya hinahanap? Bakit? Oh, friend! Tamang-tamang dating mo. Nagluto ang inay ng paborito mo na kakanin. Kung hindi ka pa pumunta rito, talagang dadalhan kita dun sa bahay ninyo. Friend, may problema ako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ha? Ano bang problema mo? Sige, sabihin mo. Para lumuwag ang sakit ng nararamdaman mo. At sino naman ang iyong problema, Ber? Sino pa? Di ang makulit na si Sunny. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pero alam mo bang sinamantala niya ang pagkakataon nung natakot ako na umuwi ng gabing yun dahil brown out. Ano? Teka, sabihin mo nga sa akin. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo. At hindi ko naman ipagkakalat kung nakakasira ng karangalan. Oo, Mina. Alam mo na may tiwala ako sa'yo. Kaya ikaw lang ang pagsasabihan ko. Kasi nakakahiya ang ginawa niya sa akin. Ha? Anong ginawa niya sa'yo? O sige na, ikwento mo na sa akin. Ikwento mo na yung problema mo na sinasabi mo. Noong nakaraang gabi, ay ginabi na naman ako. At wala akong masakyan. Kaya maglalakad na sana ako. Pero naghintay pa ako ng kasabay ko. Pero ang dumating ay si Sunny. At sinamantala niyang pagkakataon. Pinaghalikan niya ako. At hinawak-hawakan niya ang maselan na bahagi ng katawan ko. Ano? Ang bastos naman niya. Aba, manyakis ang pulis na yun. Di mo naman siya nobyo. Naku, nakakaya nga ang ginawa sa'yo, friend. Anak, baka gagabihin ka na naman yan. Kaya ngayon pa lang sabihin mo na para alam namin ng tatay mo kung susunduin ka namin. Wag na po, inay.
Dahil nakikisakay naman ako doon sa tricycle na may sinusundo rin na gaya kong sales lady. Sige, ikaw ang bahala. Tinanong ko lang sa'yo para alam namin ng itay mo kung susunduin ka namin doon sa paradahan. Hindi na po, inay. Minsan lang naman akong nagagabihan eh. Pag dumating ang aming order na produkto. Ganun ba? Yun ang pagsundo namin sa'yo para hindi kami mag-aalala ng tatay mo. Pero inay, hindi ko alam kung kailan darating. Basta na lang darating yung produkto. Kaya huwag na ninyo akong sunduin. May kausap na ako eh. O sige, mas mabuti yung alam namin na may masasakyan ka kaysa yung maglalakad ka na may panganib na daraanan mo. Ayaw naming mangyari yan sa'yo, anak. Ay, hindi na po, inay. May tricycle na akong masasakyan pa uwi dito sa lugar natin. Kung ganon, sasabihin ko sa itay mo na wala siyang dapat alalahanin dahil may tricycle na naghihintay sa'yo doon sa paradahan para makauwi ka ng ligtas dito sa atin. Naisahan ko rin si Mirna. Alam ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya. At sigurado na hahanap-hanapin niya ako. Kaya sa susunod, kailangan na pumayag siya na isama ko doon sa lugar na pwede kaming magkapiling. At hindi na yun makakatanggi sa akin. At ayos. Ayos ng kasunod. Magiging akin ka rin, Mirna. Uunahan ko na ang iyong nobyo nang hina sa pagpapaligaya ng minamahal. Ano ka mo, Rene? Mag-iipon ka ba? Ano bang sinabi ng mga magulang mo? Sinabi mo bang mamamanhikan na kayo? Oo, Mirna. Pero ang sabi nila wala pang sapat na pera para sa ating pagpapakasal. Kaya hintay muna natin na matapos ang alihan. Sana sinabi mo, kahit simple lang, para maiwasan ko na ang pulis na yun. Sinabi mo ba na may nobyo ka na? Para hindi na siya umasa sa'yo. At layon ka na. Oo, Rene. Kahit binigo ko siya, ay tuloy pa rin ang paliligaw. Dahil hindi pa raw tayo kasal. Ano? Ang kapal naman ng mukha. Pinipilit pa rin ang sarili sa'yo. Kahit hindi mo siya mahal. Oo nga, Rene. Kaya nag-aalalaan na ako. Pagka magkaisip siya na gawan ako ng masama, dahil wala ka dito. Hindi naman siguro, Mirna. Kaya, pakiusap ko, kunting tiis lang muna. At mamamanhikan na kami dyan sa inyo. Sana sa lalong madaling panahon ay maitakda na ang kasal natin, Rene. Nang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na pigilan ang pagpapakasal natin. Kaya gumawa ka na ng paraan, Rene. Kahit simpleng kasal lang, ay hindi ako magrireklamo. Para hindi tayo gagastos ng malaking halaga. Hindi na sumagot si Rene doon sa sinabi ko. Anong gagawin ko? Nag-iinis na ako. Kinamumuhian kong lalaki yun. Ang bastos niya. Pero, bakit ko siya namimiss kung hindi ko siya makita? Si Rene ang tumatawag sa cellphone ko. Hindi. Di ko sasagutin. Ang mabuti pa ay patayin ko na. Yan, wala na. Hindi mo ko masisisi kung ano man ang mangyari, Rene. Sinabi ko na pumunta na sila dito sa bahay. Pero binaliwala niya. At ang bagal-bagal niya. Kaya mauunahan na siya ni Sunny. Oh, halika na, Mirna. Mabuti naman at hindi mo ako tinanggihan. Hindi, magtatampo ako sa'yo. Ha? Teka, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi mo sa akin ay kakain lang tayo. Oo naman, talagang kakain tayo dahil magugutom tayo pagkatapos nating gagawin yun. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mong yan. Anong ibig mong sabihin, ha, Sunny? Basta pumasok ka muna, Mirna. Ayan, dinala kita rito para walang makakita sa ating gagawin. Halika na sa loob. Sige na, pumasok na tayo. Sunny, bakit mo ko dinala rito? Motel ito, di ba? Mahal kita, Mirna. Kaya dinala kita rito. Dahil ayaw kong may makikita sa ating gagawin. Gusto kitang parigayahin, Mirna. Huwag, Sunny. Huwag mong gawin sa akin ito. Mirna, nakakabaliw ang iyong ganda.
Kaya hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Sunny, Mirna, teka muna, Sunny. Sandali lang. bakit mo ko tinulak? Natatakot ako, Sunny. Baka kung ano ang mangyari sa akin. Kung itutuloy mo ang iyong plano. Huwag kang matakot, Mirna. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan dahil mahal na mahal kita. Mirna. Sunny. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Baka gabi na naman makauwi yung Mirna na yun. Kaya mauna na tayong maghapunan. Sige. At, talagang gutom na rin ako. Ano ba yung niluto mong ulam, ha? Yang itlog na nasa lamesa. Ilalaga ko na lang para ulamin natin. Sige na. Ilaga mo na yan para makakain na tayo ng hapunan. At maaga akong gigising bukas dahil manghuhuli kami ng tilapia ng mga kumpare ko. Ganun ba? O sige, at ilalaga ko na itong itlog. Ay, nako. Ano bang nangyari dito? Ha? Pa naman nahawakan rin, nahulog na. Baka naman may konting basag na yan, kaya nung nahawakan mo Ano ba ito? nabasag. Bakit biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko? Ano kayang ibig sabihin nito, Dorato? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Parang tinatakot mo lang yung sarili mo mabuti pa Sige na, luto mo na yung itlog na yan at para makakain na tayo. Ngayon na nakuha mo ng gusto mo sa akin. Kailangan na panagutan mo ko, Sunny. Oo, Mirna. Huwag kang mag-alala. Dahil pakakasalan kita. Pero hindi pa ngayon. Dahil may binabayaran akong loan ko. Basta natapos ko yun, ay hihiram ako uli para magastos sa ating kasal. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka ako ay niloloko mo lang para di ako mag-alala na lolokohin mo. Pangako, Mirna, hindi kita lolokohin. Magtsatsaga ba ako na susunod-sunod sa'yo kung hindi kita mahal? Ayoko mawala ka sa akin, kaya ginawa ko ito sa'yo. Ano? Paano nang usapan namin ni Rene? Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Tawagan mo na lang at humingi ka ng dispensa na hindi na matutuloy ang pagpapakasalan niyong dalawa. Dahil ako ang nauna sa'yo. May nangyari na sa atin. Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin, Sunny. Dahil naibigay ko na sa'yo ang pagkababae ko. Wala na akong may pagmamalaki pa. Magtiwala ka sa akin, Mirna. Tutuparin ko ang pangako ko. Pakakasalan kita. Mirna anak, ginabi kang masyado ngayon Bakit? Saan ka ba galing teka, kumain ka na ba? Opo, inay. Medyo napagod po ako at nanghihina. Kaya gusto ko nang magpahinga doon sa kwarto ko. O sige, kung hindi ka nakakain, pumasok ka na lang doon sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Opo, inay. Sige po, matutulog na po ako. O sige. Bakit ganun ang kilos ni Mirna? Wala siyang kasigla-sigla. Parang nauupos na kandila. Anong nangyari sa kanya? Sana sabihin niya sa akin kung bakit ganun ang kilos. Alam mo, friend, nahuhulaan ko na pag ganyan ang itsura mo. Malungkot ka. At parang ang bigat ng pasan mong problema. Tama ka, friend. Sa'yo ko lang ipagkakatiwala ang nangyari ito sa akin. Sana, huwag mong ipagsabi kahit kanino. Sinasabi ko na nga ba ano naman ba yung problema mo? Sige, sabihin mo at makikinig ako. Kung kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Ewan ko, friend, kung may magagawa ka. Dahil sa nangyari sa akin, hindi na maibabalik ang nasira kong karangalan. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? At sino namang mokong ang sumira ng iyong karangalan? Ang bilis naman yan, Wala akong nagaw sa lakas niya, Mina. Pero nangako na pananagutan niya ako. At hindi ko alam kung kailan. At naniwala ka naman sa pangako niya. Teka,
Sino ba siya? Ha? Walang iba kundi si Sunny. At sinabi niya na hindi ako lulukuhin. Naku, friend. Bakit ka nagtiwala sa kanya? Hindi mo pa alam ang tunay niyang pagkatao. Anong malay mo? Baka may asawa na siya. Kaya'y hiwalay. O kaya may kalibin. Oh, paano na yan? Hindi ko alam, friend. Hindi pa alam na niya na itay at inay ang nangyari sa akin. Kaya, dapat ko bang ipagtapat sa kanila ang ginawa ni Sunny sa akin? Kailangan pa? Mabuti naman at maaga kang lumabas, Mirna. Halika, samahan mo ako para ganahan akong kumain. Ha? Kakain tayo sa labas? Tapos, uwi na ako, ganun ba, Sunny? Maaga pa naman. Kaya mamasyal muna tayo para maglibang. Alam ko na pagkatapos ng trabaho mo ay nasa bahay ka na. At wala kang oras para mamasyal, di ba? Oo, Sunny. Siyempre, sapat lang sa amin ang sahod ko. Kaya hindi pwede nagagastos pa ako para maglibang lang. Talagang mapagmahal kang anak sa magulang mo. Hindi mo sila pinababayaan. Kaya alam ko na magiging mabuti kang asawa. Kaya may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ang gusto ko, mag-live-in muna tayo. Payag ka ba? Ha? Naku, Sunny. Sigurado na hindi papayag ang mga magulang ko. Dahil makaluma ang ugali nila. Dapat pakasal muna tayo bago tayo magsama. Basta sikasuhin mo na lang ang pagsabi sa kanila. At sigurado na papayag naman sila. Parang hindi ko kaya na ipagtapat sa kanila na may nangyari na sa atin. Ako, baka magagalit sila at itatakwil nila ako. Dahil binigyan ko ng kahihiyan ang malinis na karangalan ng aming pamilya. Mirna. Mirna, anak. Alam mo, may napapansin ako sa iyo eh. Parang lagi kang nanghihina. May sakit ka ba, anak? Wala po, inay. Ewan ko ba kung bakit ganito ang pakiramdam ko? Wala po akong ganang kumain. Kung minsan, nahihilo ako. Ha? Ay baka lagi kang nagpupuyat at maselan ka ngayon sa mga ulam natin. Yung mga dating inuulam natin ay ayaw mo. Pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo? Ha? Inay? May gusto akong sabihin sa iyo. Noon pa, kaya lang, nag-aalala ako. At sigurado na magagalit po kayo ni Itay. Anak, kung ano mang yang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Dapat kong malaman kung may problema ka. Kami ang mga magulang mo at handa kaming tumulong sa iyo. Sana, Inay. Pakiusap po. Huwag muna ninyong sabihin kay Itay ang ipagtatapat ko sa inyo. Talagang hindi ko na kaya na di ko sabihin sa inyo. Sige, gusto kong malaman yan para gumaan naman ang iyong pakiramdam at maunawaan kita. Papayuhan kita. Alam ko na kayo lang ang makakaintindi sa akin, Inay. Baka kung ano pang gawin ni Itay, pag nalaman ang nangyaring ito, magkapalayasin pa ako. Ha? Bigla naman akong kinabahan dyan sa sinabi mo na nangyari sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin, anak. Makikinig ako sa'yo. Ano ka mo, friend? Naghahanap ka ng manibalang na mangga? Abay, may ibig sabihin yan. Oo nga, friend. Gusto ko sanang magpasama sa'yo para magpa-check up. Para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko eh. Sige, sasamahan kita. Tingnan mo yan. Pati itsura mo. Namumutla ka. Ano ba talagang nangyari sa'yo, ha? May sakit ka ba? Hindi ko alam. Kaya gusto kong samahan mo ako sa doktor para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko nga eh. Huwag mo sanang masamain ang itatanong ko sa'yo, ha? Ilang beses na ba kayong nagsiping ni Sunny? Sabihin mo sa akin. One friend, ilang beses na eh. Kaya ito, ilang buwan na akong hindi dinatnan ng buwan ng dalaw ko. Naku, kung ganun, friend, ay maaring ikaw ay buntis na. At dapat na magpa-check up ka na. Ano? Diyos ko, Mina. Natatakot ako. Baka malaman ni Itay. Sigurado na sasaktan niya ako. Ano bang dapat kong gawin? Alam mo, friend, di mo naman kasalanan yan eh. Pinilit ka ni Sunny at tinakot ka pa, hindi ba? Kaya ang mabuti ay sabihin mo na sa inay mo
para maipaliwanag niya sa itay mo ang nangyari sa'yo. Oo, friend. Ipinagtapat ko na kay inay at naunawaan niya ako. Pero di naman pwedeng ilihim ng matagal dahil mahalata rin kung lumaki ang tiyan ko. Hana, maipagtapat na ni inay sa tatay ko ang nangyari sa amin ni Sunny. Donato, may ipagtatapat ako sa iyo tungkol kay Mirna na ating anak. Sana huwag kang magalit dahil hindi naman kagustuhan ang nangyari sa kanya kundi sinamantala ang pagkakataon ng lalaking yon. Ha? May ano bang ibig mong sabihin? May sige na, ipaliwanag mo. Para malaman ko yung sinasabi mo kung anong totoo. Kahit sinabi ni Mirna na may nobyo na siya, ay pinilit pa rin ni Sunny si Mirna. Kaya may nangyari sa kanila. Ano? Ang walang hiyang yun. Talagang hindi siya mapagkakatiwalaan. At gusto mo niyang pakasalan si Mirna. Dahil kung hindi, baka ipakukulong ko siya. Naku, huwag ka namang mag-isip ng ganyan, Donato. Dahil hindi natin kayang magbayad ng isang abogado. Kaya raw ginawa yun dahil ayaw niyang mapunta sa ibang lalaki si Mirna. Kaya ginamit ang lakas at tinakot si Mirna kung nagagabihan sa pag-uwi. Ang tarantadong yun. Baka nagpakita dito baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Kailan daw niya pakakasalan si Mirna? Ang sabi, tatapusin mo na raw yung loan niya. Saka uutang uli para pakasalan si Mirna. Kung ganun, malalaman ng mga tao dito na buntis ng ating anak. Sabihin mo dyan kay Mirna na lumayo muna dito sa lugar natin. Kung nanganak na siya, saka na siya bumalik dito. Ayaw kung laiting tayo ng mga marites dito sa lugar natin. Sa lalong madaling panahon, ilayo mo muna yung anak mo sa pulis na yon. Dahil kung hindi, baka kung ano pang gawin ko sa pulis na yon. Kaya dapat manganak muna siya bago siya bumalik dito. Mamaya ay lalabas na sa opisina si Sunny. At sigurado, nayayain na naman ako sa motel. Sana, pumayag siya. Sasasabihin ko na magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Ang sabi niya, sandali na lang at lalabas na siya. Kaya hintay ko na lang dito. Miss, pwede bang magtanong? Ha? Ano yun? Lerma? Ang kaibigan ko noong elementarya tayo, ikaw nga ba? Teka, Mirna, ikaw pala. O bakit ka nandito? Pulis ka na ba? Ay hindi, yung nobyo ko ang pulis. Hinihintay ko nga siya Ikaw, bakit ka pumunta rito? May ire-report ka sa pulis? Wala naman. Kundi pulis ang kalibin ko 2 taon na kaming nagsasama. At may 2 na kaming anak. Ganun ba? Alam mo, Lerma, pareho tayo na pulis ang kapalaran natin. Ina, sweetheart. Hintayin mo ako sandali. Lerma, bakit nandito ka? Matagal na kasi hindi ka nagpapadala ng pera. Kaya pumunta ako dito. Dahil nagugutom na yung mga anak mo. Ano? Ano ka mo, Lerma? Anak ninyo? Ang ibig mo sabihin, siya ang kalibin mo? Hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Friend, ang malas ko naman. Niloko ako ni Sunny. May kalibin na siya at may 2 anak. Ikaw naman kasi. Sinabi ko nang huwag kang maniwala sa pambubula niya. Oh, ano ngayon? Sana hindi mo ibinigay ang sarili mo. Dapat sinabi mo, kasal muna bago siping. Hindi ko akalain na kaya pala niyang magsinungaling para makuha ang gusto. Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Naku, malaking problema yan, friend. Lalo na at buntis ka pa. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Paano ko uwi doon sa amin? Hindi ko rin masasabi na may 2 na siyang anak at kalibin pa.
Di ko rin alam, friend eh. Kung ano ang ipapayo ko sa'yo eh. Ang gawin mo, humingi ka na lang ng suporta para sa inyong anak. Pero huwag ka nang makisama sa kanya. Talagang hindi na, friend. Dahil kawawa yung mga anak na nagugutom daw. Dahil ang tagal nang hindi nagpapadala ng pera sa kanila. Ano? Natiis niyang hindi kumain ng mga anak? Pero siya, nagpapakasarap sa buhay niya? Naku, irresponsable na ama. Ang sipag niyang gumawa ng bata, tapos hindi pala kayang suportahan. Oo, friend. Kaya kailangan na lumayo na ako sa kanya. Para hindi na madagdagan ang batang bastardo. Pag nanganak na ako, saka na ako uuwi sa bahay namin. Asan na si Myrna? Hindi pwede na lumayo siya sa akin. Siya ang mahal ko at hindi si Lerma. Nainakit lang niya ako. Kaya ako napasubo sa kanya. Hindi ko akalain na magtatagpo sila doon sa opisina. O hahanapin ko siya. At yayayain na magpakasal kami para bumalik siya sa akin. Kailangan ko si Myrna at ang aming anak. Baka bumalik siya sa kanyang mga magulang. Uutusan ko ang kapatid kong babae para aramin. Kung umuwi na doon si Myrna sa kanilang bahay, kailangan ko siyang makausap para magkaayos kami. At siya ang pakakasalan ko. Donato, gusto ko sanang makita si Myrna. Nasasabik na ako sa ating anak. Hindi natin alam kung ano nang kalagayan niya ngayon. Pwede ko bang hanapin si Myrna, Donato? Oo naman, Mylene. Kahit ako nangungulila din sa kanya. Kailangan niyang tulong natin ngayon. Dapat na gabayan natin siya sa kanyang problema. Dahil sa ginawa ng pulis na yon na nagpabuntis siya. Sana nga, hindi niya sinaktan yung ating anak. Kapag nalaman ko na sinasaktan niya ang ating anak, baka utangin kong buhay niya. Pwede ba? Huwag ka namang mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Bahala na ang Diyos na magparusa sa mga maluloko at mapagsamantala sa isang gaya ni Myrna na mahinang babae. Kailangan bigyan ng leksyon ng pulis na yon para magtanda. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, baka marami pang babaeng bibiktimahin yun. Bakit? May naisip ka bang paraan para tumigil sa kanyang panluloko sa mga babae? Irereklamo natin ang taong yun sa mataas na opisyal para pagsabihan siya o disiplinahin siya. Yun ang magandang gawin nating paraan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Bigla na lang sumagi sa isipan ko si Myrna. Ano na kaya ang kalagayan ng aking anak? Sana, lalawin naman niya kami ng itay niya para malaman namin kung saan siya nakatira. Saan itinira ng pulis na yon? Oh, Myrna anak, nasaan ka na ngayon? May kumakatok. Sino kaya to? Gabi na pero pumunta pa rin dito. Sandali lang, nariyan na. Inay, mano po? Myrna anak, halika, pumasok ka. Bakit gabi na nagpunta ka pa rito? May problema ka ba? Inay, nilugo ako ni Sunny. May kalibin siya at may 2 anak. At napapabayaan niya na magutom ang mga bata dahil hindi pa nagpapadala ng perang pang-suporta sa kanila. Ano? Anong klaseng ama siya? Natiis niya na pabayaan ang mga anak niya. Mabuti at umuwi ka dito, anak. Mas mabuti siguro na hiwalayan mo na siya. Habang maaga pa, iisa pa lang ang anak niyo. Kaysa magaya ka sa babaeng kinakasama niya. Pero nanligaw pa ng iba. Inay, galit pa ba ang itay dahil sa nangyari sa akin? At hindi ko alam na may kinakasama pala siya. Inilihim niya sa akin. Hindi na, anak. Hindi na galit ang tatay mo sa'yo. Ang totoo niyan gusto kanyang makita. Teka, ano bang plano mo? Uuwi ka na ba rito sa bahay? Hindi po, inay. Pupunta po ako doon sa pinsan ko para hindi kayo mapahiyan ni itay. At huwag ninyong sasabihin kay Sunny
kung saan po ako nagpunta. At bago ako umalis, ay kakausapin ko si Itay para humingi ng kapatawaran dahil sa pagkakamali ko sa pagpili ko kay Sunny. Alam mo, maswerte ang Sunny na yun dahil matanda na ako. Dahil kung hindi, matitikman niya kung anong gagawin ko sa kanya. Ay, naku, Donato. Wala na tayong magagawa. Andiyan na yan eh. Siguro sadyang yan ang kapalaran ng ating anak. Ang nangyari sa kanya ngayon. Naloko siya ng lalaking hindi kontento sa iisang babae. Kumuha pa ng isa at nagkataon pa ang ating anak. Kawawa naman yung anak natin. Dahil nakatagpo siya ng lalaking walang konsensya. Yun pala, may anak na at kinakasama. Ay, sana makatagpo pa si Mirna ng tunay na magmamahal sa kanya. Eh, kahit gano'n ang nangyari sa kanya na niloko lamang ng isang lalaki, eh, dadalangin ko na makahanap pa ng higit na lalaki na hindi gano'n na klaseng lalaki. Sana nga ay makatagpo pa siya ng lalaking matino na hindi kagaya ng pulis na yon. At ako'y naniniwala na kapag may kalungkutan na may kapalit, nagaginawaan. Oo naman. Dahil alam mo, ang mga inaapi ay may gantimpala na makakamtan at may pag-asa pa para lumigaya ang buhay niya. Teka nga, pinagsabihan mo na ba si Mirna? Na wag na niya masyadong damdamin ang ginawang panluloko sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya dahil sa nangyari sa kanya. Oo, Donato. Yun ang kailangan ni Mirna. Nagabayan siya para hindi siya makaisip ng masama. Dahil nga, masakit ang nangyari sa kanya. Dahil sa lalaking yon. At sana, kalimutan na ni Mirna ang lalaking yon na isang sinungaling. Ay kumakatok. Sino kaya to? Sandali lang, nariyan na! Magandang araw po sa inyo, Aling Belen. Nandito po ba si Mirna? Rene, bakit ngayon ka lang dumating? Pero bago ang lahat, may dapat kang malaman. Halika, pumasok ka muna. At sasabihin ko sa iyo, bago mo kausapin si Mirna. Opo, Aling Belen. Sige ho. Sabihin niyo lang po kung ano po gusto niyo sabihin. At gusto kong malaman kung ano po yung sasabihin niya para maintindihan ko kung lahat. Maupo ka muna. At sana, maunawaan mo si Mirna. Huwag ko kayong magalala, Aling Belen. May nabalitaan ko kasi ako tungkol kay Mirna. Kaya ako nandito para damayan siya. At naunawahan ko kung ano ang ginawa sa kanya ng lalaking nanloko sa kanya. Alam mo na pala ang masakit na nangyari sa aking anak. At kailangan niya ngayon ang tulong mo para hindi siya malulungkot. Opo, Aling Belen. Kaya ako nandito Dahil nakahanda ko na pakasalan si Mirna. Kung tatanggapin niya ako. Nasaan po ba siya, Aling Belen? Salamat, Rene. Kung tanggap mo rin ang aking anak. Ang mabuti pa, samahan kita sa kinaroroonan niya para makausap mo. At gusto ko rin siyang galawin. Halika. Bakit ganito ang naging kapalaran ko? Nasira ang malinis na karangalan ko at nabuntis pa ako. Wala na akong may pagmamalaki dahil sa hayop na Sunny na yun. Hindi ko akalain na mabibiktima ako ng kanyang panloloko. Mirna? Si Rene, umuwi na pala. Paano niya nalaman na nandito ko? Hindi. Nahiya ako sa kanya dahil tinalikuran ko siya. Aalis na ako. Mirna, sandali lang. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan ni Rene. Nakikita mo naman na buntis na ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko. Pero may asawa na pala at mga anak. Niloko niya ako.
Alam ko ng lahat. At naiintindihan kita. Kaya wala kang dapat ni kaya. Alam ko naman na hindi mo naman ginustong nangyari sa'yo. Rene, salamat kung naiintindihan mo ko. Alam mo ba, na tinakot ako ni Sunny, kaya naibigay ko sa kanyang sarili ko. At hindi ko alam na may kalibin at may anak na siya. Oo. Alam ko na yan. Pero kahit na anong ginawa lang sa'yo, hindi pa rin nagbabagong pagmamahal ko sa'yo, Mina. Mahal na mahal kita. At handa kong panagutan ang pinagbubuntis mo at nakahanda akong maging ama dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mahal kita. Rene, salamat. Maraming salamat sa iyo, Rene. Salamat. Naisip ko noon na wala ng pag-asa para mailigtas ang nasirang karangalan ko. Pero, tamang-tama ang dating ni Rene na kailangan ko ang lalaking tunay na magmamahal sa akin. At nagpakasal kami. Nakunan ako. Kaya ngayon ay may isa na kaming anak ni Rene. At maligaya na ako sa piling niya. At maayos ang relasyon namin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Mirna. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.